Hello, magandang araw. For today's video ay mag-check up tayo ng refrigerator sa ating customer na manager ng Jollibee. So, usually hindi na kami gumagawa ng itong ref. So, mga kakilala na lang. So, dahil manager siya ng Jollibee, nakilala natin, ginawa na natin or check up. So, ang problema kasi nito is hindi lumalamig na maayos. So, upon checking, ay hindi siya nagde-defrost kung makapal yung yelo niya. Kaya nagbi-build up ng yelo sa evaporator. Kaya hindi na gaano lumalamig. So, check natin yung defrost niya. Hindi gumagana kahit manual defrost natin. So, ang next natin i-check dyan yung kanyang thermodisc sa loob. Yung nakasalpak sa evaporator niyan. So, nag-voice over lang tayo kasi mahirap mag-video sa bahay, sa customer. Ayan. Bubuksan natin yan. Yung kanyang evaporator. Andiyan sa loob ang kanyang thermodisc. So, usually, sa mga ganitong issue, kadalasan dyan kapag nagbi-build up ng yelo, thermodisc, defrost timer, or yung fuse. So, kadalasan dyan, thermodisc sa defrost timer ang pinapalitan. Kasi sila yung on and off ang operation eh. So may chance na mag-malfunction. Kaya kumakapal ang yelo. So ayan na nga, continuous tayo sa pagbubukas kasi hindi mabuksan. Bihira kasi kami magbukas ng rep. Kasi usually ang ginagawa namin yun, mga commercial, commercial sa industrial na refrigerator or cold storage. So mga ganito, lang to. Libangan, part-time. Dahil kakilala nga natin yung manager na may-ari nito. Actually, nagawa ko na to mga 4 years ago na. Nagpalit lang ako ng defrost timer. So, chinek namin to. Ang recommendation namin dito is yung defrost timer tsaka yung thermodisc niya. So, ano nga bang trabaho ng thermodisc natin? So, usually ang ginagawa niyan, taga-terminate siya ng defrost time. Kasi ang set point ng ating defrost timer, usually 30 minutes or 20 minutes. So once na nag-defrost yan, tapos maagang nawala yung yelo niya, ang trabaho ni thermodisc, mag-terminate ng supply ng heater para hindi mag-overheat yung ating refrigerator sa ating mga bahay. So sa mga nalilito, matetest mo lang ang thermodisc natin kapag may yelo sa evaporator. Kasi dapat, kapag may yelo yan, may continuity yan. Kumbaga, pag may continuity, magkakasupply ang heater. So, pag hindi yan nag-activate, hindi yan nagkakaroon ng continuity, dyan na papasok ang hindi pagkakaroon ng defrost or pag hindi gumana ang heater natin. Dahil dyan, thermodisc. So, tinatest namin yan. So, hindi siya mag-open, magko-close. Kaya, hindi nagana ang ating defrost function. So, sa ganitong mga senaryo, pinapalitan ko talaga dyan. Yung dalawa na. Defrost timer, saka thermodisc. Para wala na tayong balik-balik, back-jab. Kasi mamaya, nagluloko rin pala yung kanyang defrost timer. So, babalik na naman tayo. So, yan. Tinuno lang namin ng yelo. Dinefrost namin siya ng manual. Binaypas ko muna yung kanyang thermodisc. Tapos, inactivate ko yung kanyang defrost timer para matunaw yung kanyang yelo. Tapos, binalik muna namin kasi wala naman kami dalang thermodisc saka defrost timer. Babalikan ko na lang yan. Bibili lang tayo. Ayan. So, yun lang. Share ko lang sa inyo kasi matagal na akong hindi nakapag-vlog ng ganito. Para magka-idea lang kayo. Pag hindi lumalamig ang inyong mga ref, silipin nyo lang pag no frost yan. Makikita nyo namumuti or puno ng yelo ang kanyang evaporator. It's either defrost timer or thermodisc ang sira. So kung gusto nyo mag-DIY, wala kayong pang testing, palitan nyo na yung dalo na yun. Pwede. Hindi naman gano'ng kamahal yan. Mura lang yan. Nasa 500 lang ata yung defrost timer. Thermodisc, hundreds din lang yan. So, pwede kayo mag-DIY. Pwede. So, yun lang. Balik na namin to. Then, babalikan namin to after 2 days or 1 day.
pag may nakuha na kaming piyesa. Okay, that's all. Bye-bye.